Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, kinausap ni Ponggay ang kanyang kaibigan na si Betchay na desidido siya at handa siyang tumulong kay Tanggol upang siya mismo ang maghatid ng mga gerero kay Tanggol. Ngunit narinig ito ni Hector at biglang napatingin kay Ponggay at pinaulit kung tama daw ba ang kanyang mga narinig. Buti na lamang ay nakagawa na naman ang palusot si Ponggay kaya natigil ang paghihinala ni Hector. Sa kabilang banda, mas naglalagablab sa galit ang taong bayan matapos mapanood ang live video ni Brandon kung saan inilantad ang mga baho ng mga gerero patungkol sa talamak na korupsyon sa mga flood control projects at iba pang proyekto na saklaw sa ilalim ng pamumuno ni Miguelito. Sinabi ni Roda kay Tinding na marami ng galit sa comment section at handa umano ang mga tao. Kaya naman naisip ni Tinding na gamitin ang lakas at galit ng masa upang palakasin ang panawagan laban sa kasamaan ng mga gerero. Habang sa mansyon naman ng mga gerero, ay napanood ni Dong Gustavo ang mga kumakalat na balita kung saan sunod-sunod na patutsada sa mga gerero na mas lalo nilang ikinasisira. Galit na galit niyang isinisi kay Miguelito ang lahat ng kapalpakan na nangyayari sa kanilang pamilya. At dahil sa tindi ng galit ay sinabi niya na mas gugustuhin niya pang mamuno itong si Tanggol. Tumaas ang tensyon na muntik na ngang mauwi sa pisikalan na komprontasyon. Ngunit biglang na-stress itong si ate mo Erica dahil sa kaguluhang nangyayari sa kanilang pamilya. Kaya siya ay dinugo sa kalagitnaan ng komprontasyon. Agad na kumilos si Jackie at sinabi nito na kinakailangan dalhin si Erica sa ospital dahil baka makunan nga ito. Habang sila ay papunta sa ospital ay bigla namang may humarang sa daan kung saan isang malakas na putok ng baril ang siyang tumama sa kanilang sasakyan. Nagulat ang lahat sa sorpresang atake at mula sa makapal na usok ay lumitaw ang ating bidang si Tanggol at hindi nagdalawang isip na paulanan ng bala ang sinasakyang convoy ng mga gerero. At nang nalaman ito ni Miguelito ay agad siyang bumaba at mayabang na tinawag ang kanyang mga tauhan. Hindi niya alam na handa na sina Tanggol kasama ng mas pinalakas pang pwersa. Kaya dito, sumabog ang bakbakan, palitan ng mga bala at pakikipagpatintero sa gitna ng kalsada ng magkabilang panig. Habang ito ay nangyayari ay masayang nanonood si Rocky Boy at wala umano siyang magiging problema dahil hihintayin niya na lang na magpatayan ang dalawa. Muli lang nagharap sina Tanggol at Miguelito na desididong tapusin na ang laban dahil sa tindi ng tensyon at nagngingit-ngit sa galit sa isa't isa. Ipinamalas ni Tanggol ang kanyang pambihirang galing at diskarte sa pakikipaglaban dahil para sa kanya, kinakailangan ng tapusin ang laban dahil ayaw niya nang may maagrabyado pa at madamay na inosente, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. At hindi niya hahayaang may madagdagan pa. Kaya lahat ng paraan ay ginawa niya na para mapabagsak itong si Miguelito. Habang si Ramon naman ay hinahabol si Dong Gustavo. Kaya sa kanilang pagsasanib pwersa ay mas malaki ang tsansa na tuluyang mapapabagsak ang mga gerero na di kalaunan nga ay mababawi ni Tanggol ang pagka-mayor na dapat naman talaga para sa kanya.